Okay, pag-uusapan natin yan, yung relasyon mo at kapatid mo. Ano naman ang pinaghugutan ng kantang Naalala Mo Pa Kaya? Ano po yan naisulat ko po yan nung minsan nagtatrabaho ko sa Philippine Arena. Kasi meron po ang naging job ko po doon is taga-bigay kami ng mga pagkain sa mga nagkakabit ng ng mga lights, yung LED. Kasi may concert ata ng isang company na may guest artist sila na mainstream. So, habang nagpapahinga ako, tinignan ko yung Facebook account ko. Tapos nag-scroll ako ng konti. Tapos may nakita ko isang post ng kaibigan ko na parang to make the long story short dun sa sinasabi niya is meron siyang naging friend. 7 years silang magkaibigan. Kaso dumating yung araw na parang one day nag-iba ata yung kaibigan niya. So marami siyang tanong doon sa kaibigan niya yun, bakit siya ganun? Bakit nag-iba siya? Ganito, parang hindi na siya yung kilala niyang kaibigan noon. So, ako naman, nagkaroon ng bumbilya sa ulo. Expression lang po yun ibig sabihin po na parang nagkaroon ako ng idea. Oo nga, magandang konsepto to na isulat yung kanta. Tsaka nung mga panahon na yun, uso yung term na chapter closed. So, swak yung yung tema sa chapter close. Kumbaga parang nag-close yung yung pagkakaibigan, yung kabanata ng pagkakaibigan. Okay. Malalim, pinaghuhugutan, punong-puno ng aral sa buhay. Yes po. Balikan ko, kumusta na kayo ng relasyon mo sa kapatid mo? Okay naman. Hindi pa rin naman nawawala yung pagkakatampuhan minsan kasi ako aaminin ko minsan talaga pasaway tigas yung ulo ko pero mahal ko yung mga kapatid ko. And yun nga, kapag may nagawa ako mali, hingi talaga ako ng pasensya kasi ayokong yung kumbaga parang binababaan ko na lang yung sarili ko kasi aminado ko nagkakamali ako. Okay. Ano ang nais mong iparating o itawid sa mga nanonood sa bawat Pilipino dito sa Kwentong Pilipino na isang normal na nagkakaroon ng sigalot ang magkapatid. Pero ano dapat ang katangian ng isang kapatid kapag mayroong hiluwaang nangyayari sa pagitan nila? Sa akin, ginagawa ko po kasi kapag, yun nga, kakasabi ko na kapag nagkamali ako talaga, binababa ko yung sarili ko. Kasi, aminin mo na nagkamali ka Kumbaga, kung ano yung kasi yung mga sinasabi ng kapatid natin, hindi natin alam, hindi natin napapansin para din pala sa ikabubuti natin. So, yung tanging masasabi ko lang is, kapag alam mong mali ka, babaan mo isa. Okay. Kumbaga, kung alam mong sa sarili mo, panganay ka man o bunso, kapag mali ka, aminin mo. Ikaw ba naniniwala ka na ang estado mo sa pamilya, halimbawa, ikaw panganay, nagkamali yung bunso, kailangan ba bunso ang laging magpapakumbaba sa isang hidwaang hindi naman siya ang naging dahilan? Para sa akin po hindi kasi parang ginagamit mo yun mas nakakataas ako sa iyo. Hindi po. Kapag alam mong nagkamali ka rin, aminin mo rin. Okay. Kung hindi ako nagkakamali, Raymart, ikaw ay produkto ng isang broken family. Bilang isang lalaki, paano mo tinanggap sa sarili mo na ito ang klase ng pamilya na mayroon ka? Kasi kung tinanggap ko talaga siya ng buo kasi wala na talaga kahit anong basta ang mahalaga sa akin is yung nanay ko payapa yung isipan. Ganun din kami na mga anak niya. So, yun lang. Gusto lang namin na maging okay lang si mama. Okay. Sa puso mo, may pagdaramdam ka ba either sa tatay o sa nanay mo na naging ganoon ang klase ng pamilya niyo?
Nung mga bata pa kami, marami kaming questions pero halos sa totoo lang po talaga is medyo malayo yung loob namin sa tatay. Kasi nga, hindi namin kontrolado din yung tatay namin. Lang. Basta ang mahalaga sa amin, nakafocus kami ngayon. Okay. Gaano kahalaga ang nanay mo sa buhay mo ngayon? Minsan kasi pagka nagtatanong siya sa akin kung saan ka pupunta, may tutugtog ka pa. Sabi ko, ma, pasensya na pero medyo late na ako uuwi. Okay lang po ba na pagkato ko? Pagbuksan niyo po ako. Mga ganun, parang sumusupport din sa akin sa pangarap. Ano ang pangarap mo sa sarili mo, sa pamilya mo? Ating man yung time sa mundo na yung kahit hindi ko man maabot yung pangarap ko as a mainstream artist. But yung legacy ng kanta na iiwan ko sa mga listeners, yun. Sa pamilya ko naman, yung maging maayos, simple lang, maging maayos yung buhay nila. Ano ipinagdarasal ng puso mo ngayon? Yun po, na sana gabayan ako ng Panginoon sa journey ko as an artist. Kasi, sa kanya talaga lahat eh. Sa kanya, as in mismo. Sa kanya nanggaling yung talent ko, kaya pinagpapasalamat ko sa Panginoon yun. Yung talentong ibinigay niya sa akin. Raymart, ipagpatawad mo, pero tatanong kita ng isang tahasang tanong. Ikaw ba, pinagdaanan mo, nahusgahan ka ng ibang tao dahil sa panlabas mong kaanyuan? Yes po. And paano mo tinanggap sa sarili mo? Paano ka nakausad na ito ang bigay ng Diyos sa akin, tatanggapin ko? Iniisip ko na lang po kasi sige, tirahin niyo ako sa panlabas kong itsura, pero kayo rin naman na mapapagod eh. Yun lang yung iniisip. Kasi wala namang magagawa yun eh. Wala namang magagawa yung bawat salita na ibinabato sa'yo ng tao. Mas kilala mo ang sarili mo eh. Correct. Yun. So, hinahayaan ko na lang sila. Sabi ko, napapagod lang din yan sila.